kaugnay niyan, makakapanayam natin si Attorney Ariel Inton. Siya po ang presidente, founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Papag-usapan po natin itong EDSA Rehab, ano ba ang epekto nito sa ating mga commuters. At sa parte po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, ano po ang ano bang masasabi nila para sa rehabilitasyon na to? Nasa kabilang linya si Attorney Ariel Inton. Attorney Ariel Inton, magandang hapon po. Biyaheng IC, Bong Nebria po. Magandang hapon sa iyo, Sir Bong. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Well, anyway, bago natin simulan itong panayam natin, Attorney Ariel, ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa pag-cover sa akin nung nawala po ako dito sa aming programa. Anyway, Attorney Ariel. Anytime. I hope we did justice dun sa Ay, programa. opo. Salamat. Siyempre, iba yung Bong Nebria. Hindi, sir. I hope we can guest you one time here pa. Yes. Mahaba-haba pa tong EDSA rehabilitation na isinasagawa, Sir Ariel. On the part of the Lawyers for Commuter Safety and Protection, what can you say about the EDSA rehab that we are doing right now? Alam mo yun, kanina napakinggan ko sa amin na matagal nang inanunsyo yan. Yes. It would have been different kung inanunsyo yan ng sasabihin na magta-traffic po to at asahan niyo pong mabigat na dalay ng trapiko dahil sa ginagagawin pong rehabilitation. Sana ganun yung kanilang announcement. Hindi, ang announcement nila ay hindi maapektuhan ang traffic nitong paggawa ng rehabilitation. Yes. So, yun ang I really don't know why they keep on saying na hindi maapektuhan. Kaya tuloy, ang sabi ng mga motorista, sabi ng DPWH, hindi naman daw maapektuhan. Yung pala, ito tayo na tayo dito, nakakulong tayo sa traffic. No? Kaya nga kami sa LCSP, when we were told about it, sabi na, wala naman kami problema sa rehabilitation. Long overdue na yan. Yes. No? The problem is, why not be honest enough to say na magkaka-traffic? Bakit sinabi na hindi magkakaroon ng epekto? I don't know why they have to say that. Yun ng may nasiraan na o kaya mayroong butas na sakali na papatagan yung nagta-traffic yung pakayang rehabilitation. So I think doon nagkukulang tong ating mga mga DPWH announcement that they made it appear na it will not affect traffic. And ayan, nangyari. Pero, Attorney, is it only traffic that the LCSP is concerned? How about the commuter, sir? Lalong-lalo na to, ginagawa po yung EDSA carousel, And sa amin, yes, sa amin Bong, okay naman yan if it will improve yung EDSA carousel. No problem dun sa yan. Kasi ang sinasabi nga namin noon, when EDSA carousel started, we know very well na talagang it started noong 2020, yung panahon ng pandemya. Ang purpose noon dati, kaya nagkaroon yan, ay para saluhin yung mga pasahero sa MRT kasi nung mga panahon na yon, ako natatandaan mo, meron pinatutup na na social distance, di ba? Yes. So yung nagkaroon ng social distancing sa tren, naasahan ng mga nasa tren nun na hindi siyempre magkakaroon ng full capacity dyan at kawawa naman yung mga pasahero kung mapipilitan na masacrifice yung social distance. Kaya nagkaroon ng, ito nga, EDSA carousel, nagkaroon ng, hindi pa carousel ang tawag dyan dati, kundi it just complement the train. Yes. Na mga bus. And then, yung nakita nila na okay naman pala to. So, nagkaroon ng segregated lane, nagkaroon ng permanent EDSA carousel na nung panahon na yun ay hindi preparado yung infrastructure. No?
hindi preparado. Simple nga, sabi nila, yung pinto nasa kanan, tapos sa kaliwa yung island kung saan yun ang nagsisilbing terminal. Platform. So, nung mga panahon na yan, talagang ika nga, hindi naman pinilit kung hindi preparado nung panahon na yon. So, meron inappropriate na budget para dyan, but we really don't know what happened to that budget, kung nakamit ba o hindi. So, it ended up ng ganyan. Attorney Hinton, matanong ko lang, have you been receiving, we started the rehabilitation on the eve of Christmas Day, so nung 24 ng 11 o'clock. Have you been receiving any complaints or suggestions from your group regarding what's happening? May mga nare-receive po kami. I myself, I tried Opo. it. I tried it ng dumaan sa EDSA. Opo. Nakita po natin yung talaga makaka-apekto. Makaka-apekto talaga dahil ginagawa mo yung lane Yes. Pinapataga mo, so hindi makakadaan talaga yung mga motorista niyan. Yun nga ang walang ginagawa, traffic na lalo na kapag may ginagawang rehabilitation. So, andun yung complaint. But, again, ang namin dyan, we have no problem about the rehabilitation. What we are concerned about is yung kanilang announcement na I don't know why they have to announce it na. Huwag ko mag-alala, hindi magkakaroon ng epekto sa traffic yan. Kaya tuloy, ganyan. No? Pero Attorney Hinton, this will go, the first phase will go on until January 5. And then phase 1 pa lang daw phase 1 yun. pa lang yan. Then it will go on until, I think, May 8 31. months. May 31, 8 months 8 months daw. So, talagang mahabang kalbari yan. Yes. Ang isang alam mo bang ito, siguro you would be able to talk to people there, sa MMDA, ganyan. Bakit hindi nila napaghandaan yung mga mitigating circumstances, like meron ba tayong pwedeng alternate routes, ganyan. Kasi ang nangyari kasi dyan, Christmas season, alam na nga natin pabigat, at pinadaan nga yung mga provincial buses pa sa EDSA, and then sinabayan mo ng rehabilitation. Ganyan talaga mangyayari. No? I really don't know, Bong, kung what made them push through this Christmas season where it's just a few days na palipasin sana at umpisa na lang sana early January. I don't know kung ba't ganun yung decision. Well, actually, Attorney Hinton, we're trying to get someone from the PWA sana na makausap din namin para makita po natin yung yung parang pinaka-Gantt chart nila, yung on the EDSA rehab, makita natin yung piece by piece. Pero on your part, Attorney, will there be any action or a plan for dialogue with DPWH regarding this matter? Ang tingin namin namomonitor naman ng DPWH yan, no? Okay. Namomonitor nila yan. Siguro as we speak, pinag-aaralan nila kung paano magkaroon ng mamitigate man lang sana itong traffic. Kasi the weekend na darating, starting tomorrow, mabigat yan, Saturday, Sunday, no? And then, yung pagka January na, first week of January, yung pabalik naman na mga galing sa probinsya. Opo. Mabigat din yun. Oo, mabigat din yun. So, sana napapag-aralan na po ng mga DPWH engineers yan, Yes. and then MMDA para how to at least mitigate yung hirap. Talagang, ang mararanasan na ng mga motorista dyan is really horrendous. But again, yung pa rin ang tanong, bakit nyo sinimula ng 24?
Well, I hope your question will be answered in the days to come, Attorney. Oo. But anyway, again, we want to thank you for your time, and hopefully we could guess you here. Sabi ko nga, medyo mahaba pa tong rehabilitation na to. And I think along the way we will have things to discuss about on especially on the safety of commuters, and their protection. Yes, Again, Attorney Inton, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat. Thank you for taking our call. Happy New Year. Happy New Year po. Maraming salamat po.